Kung minsan sa buhay ng tao, yung tipong wala ka ng pag-asa sa buhay, lalo na kung pag-uusapan ang tungkol sa pag-ibig. Tunghayan natin ngayon ang kwento sa buhay, pag-ibig ni Danny at Jessie. Dalawang pusong nag-ibigan bagamat magkaiba ang kanilang mundo. Nagtapos bilang isang nurse itong si Jessie. Maganda, maraming nahumaling sa kanya. Samantalang isang billboard installer naman itong si Danny. Tunghayan natin ngayon kung paano magsimula ang kanilang pag-ibigan. Pero bago tayo magpatuloy kaibigan, huwag kalimutang pindutin ang like button. Maraming salamat. Ginawa ni Lorenzo at Elizabeth ang lahat para makapagtapos ang kanilang anak sa pag-aaral, lalo na sa kurso bilang isang nurse. Kaya naman dahil na rin sa pagsusumikap na Jessie, sa wakas ay nakamit niya ang kanyang nais sa buhay. Lalo na noong nakapasa ito sa board exam at tuluyang naging isang lisensyadong nurse. Dahil doon ay napagpasya ang dalaga na magtrabaho sa syudad at bilang mga magulang ay sumang-ayon naman ang mga ito. Basta Jessie ha, lagi kang mag-ingat doon sa syudad. Dad, Ma'am, hindi lang naman ako ang pupunta doon eh. Marami kami. Anak, bakit pa kasi doon pa sa syudad samantalang pwede ka naman dito, hindi ba? Sa lugar natin. Dad, gusto ko kasing magkaroon ng malawak na experience. At kapag nangyari yun, pwede na ako magtrabaho at ipagmalaki dito sa lugar natin. Tuloy na ngang umalis itong si Jessie patungong syudad. Noong una ay medyo nangangapa ito sa mga bawat gawain pero kalaunan ay mas naging madali na para sa kanya ang lahat. Hindi masyadong pamilyar itong si Jessie sa lugar kaya naman ay lagi niyang kasama si Leticia, kapwa nurse, lalo na sa tuwing lunch break. Hoy girl, nakikita mo ba ang nakita ko? Bakit Leticia? Ano yun? Ayun na, tingnan mo sa gilid. Lagi nakatingin sa'yo, isang gwapong guy. Marahil meron siyang gusto sa'yo. Nako Leticia, wala pa sa isip ko ang kanyang mga bagay. Jessie, baka naman gusto lang niya makipagkaibigan sa'yo. Sa gwapong iyon. Siya pala si Danny. Nagtatrabaho dyan sa kabilang gusali. Leticia, bakit mo naman kilala ang lalaking iyon? Jessie, siyempre naman. Ilang taon siyang nagtatrabaho dito at lagi ko siyang nakausap. Kung gano'n Leticia, kilala mo ng taong yan. Hindi naman sa ganun pero sa palagay ko lamang mabait siya. Yun nga lang Leticia. Ang trabaho niya kasi ay yung nagkakabit ng mga billboard kahit saan. Pero alam mo ba na sinabi niya na malaki ang sahod nila. Kung ganun, bakit ayaw mong mapaligaw sa kanya? Yun na nga Ako na nga ang palapit sa kanya pero hindi niya ako napansin Gusto lang niya ng kaibigan. Pero gusto kong higit pa sa kaibigan ang turingan namin. Lalo na at 20 years old na ako. Ganun ba Leticia? Mukhang mapili yata ang lalaking yan Kaya nga nung nakarang araw kinausap niya ako. Pwede ka ba daw makilala? Ganun ba? Hayaan mo. Kapag may enough time tayo ay magpapakilala ko sa kanya. Lumipas na mga araw ay lagi pa rin silang nagkikita sa kantin sa tuwing tanghalian. Kaya naman si Danny na mismo ang lumapit sa magkaibigang Leticia at Jessie. Hello Leticia, magandang araw sa'yo. O Danny, ano yun? May kailangan ka ba? Gusto ko lang sanang makipagkilala yan sa kasama mo. Kung ayos lang sa kanya. Anyway Danny, siya nga pala si Jessie, katrabaho ko. Jessie, this is Danny. Nakipagkamay naman itong si Jessie sa binata. Sa unang pagkakataon ay tila iba ang pakiramdam ni Jessie sa kanya. Ganon din naman itong si Danny. Kaya naman mula sa araw na iyon ay madalas na silang magkasama tuwing lunch break. At sa palaging magkasama ay hindi na nila maintindihan ang kanilang naramdaman. Jessie, alam mo ba sa tuwing nakikita kita at nakasama kita dito kahit minsan-minsan lang, masaya ako. Ganon ba Danny? Kung hindi mo sana masamain, gusto kitang tanongin kung may boyfriend ka na ba? Boyfriend? Nako, wala pa yan sa utak ko. Merong gusto maligaw sa akin noon pero tinanggihan ko. Gusto ko muna makapagtapos at makapagtrabaho. Jessie, pero ngayon, handa ka na bang tumanggap na manliligaw mo? Gusto ko sana manligaw sa'yo Jessie. Oo, totoo itong sinasabi ko sa'yo. Hayaan mo Danny, pag-isipan ko. Talaga Jessie?
Naku, hindi mo lang alam kung gaano ako kasaya kung tanggapin mo ang panligaw ko sa'yo. Nagdalawang isip itong si Jessie para kay Danny pero hindi matitago na sa tuwing nag-uusap ang dalawa ay masaya at komportable itong si Jessie. Kaya naman lumipas lamang ng ilang linggo, pumayag na itong si Jessie na ligawan ng binata. Yun nga lang ay kailangan mo na itong ilihim sa kanyang mami at daddy. Nagpatuloy ang mga araw at buwan. Wala nang masabi itong si Jessie kundi totoo talaga ang intensyon ni Danny para sa kanya. Ngunit dumating ang pagkakataon na nalaman ito ng magulang ni Jessie at sila na mismo ang nagtungo sa ospital kung saan siya nagtatrabaho. Tanghali noon sabay kumain ng dalawa ngunit hindi nila inaasahan na ganito ang mangyayari. Jessie, anak, ano to? Ito ba ang sinasabi mong trabaho? Nakipaglandian ka na? Ma'am, Dad, nagtatrabaho naman po ako eh. Talaga? Sino ang lalaking yan? Ano papel niya sa buhay mo? Dad, siya nga pala si Danny, ang boyfriend ko. Ano? Boyfriend? Ano pinakain niya sa'yo ha? Ang lalaking yan? Ano siya, doktor? Nurse? Kung ganun, walang problema sa amin yan. Hindi ma'am, Dad. Siya ay isang stoller lamang pero malaki naman ang sinasahod niya eh. Ano, Jessie? Pumatol ka sa isang installer? Ganyan na ba kababa ang standard mo pagdating sa lalaki? Hindi kami papayag ng mami mo. Mula sa araw na ito, iwalan mo siya. Pero Dad, Ma'am, hindi naman po sagabal ang relasyon namin dalawa sa trabaho. Hindi nga, pero ano na lamang sasabihin ng mga tao sa paligid? Isang nurse? Pumatol sa isang taong mababa ang taas ng buhay? Ang mabuti pa, Jessie, umuwi ka na sa pamahay natin. Hindi ako sang-ayon sa ganitong lalaki. Yung mapamasawa mo. Ikaw naman, lalaki ka. Kung ayaw mong matanggal sa trabaho mo, lubayan mo sa Jessie at ayaw kong makita pa kung mukha mo. Nagtungo na ito si Mr. Saavedra sa admin office ng ospital para ipaalam sa mga ito na iuwi nito ang kanilang anak. Hindi naman tumutol ang management. Dad, talaga bang gagawin mo to sa akin? Jessie, wala lang saysay pa kung manatili ka dito kasama ng lalaking yan. Ang mas mabuti pa, sa bahay ka na lang mamamalagi para naman makaiwas ka sa kanya. Noong araw ding iyon, dahil sa pagpumilit ni Mr. Saavedra ay nakasama rin ito sa Jessie sa pag-uwi. Jessie, paano si Danny? Sada man Leticia na kaibigan. Leticia, eto pagbigay mo sa kanya itong phone number ko para matawagan niya ako. Sige Jessie, ako na ang mismong magbibigay nito sa kanya. Noong tanghaling ding iyon, pagdating ni Danny sa kantin, tila maraming mga mata ang nakatingin sa kanya habang hinintay si Jessie. Maya-maya pa dumating itong si Leticia at umupo sa kanyang tabi. Leticia, nasaan nga pala si Jessie? Hindi pa ba siya naka-out para mag-lunch na? Naku Danny, kanina pa siya naka-out. Baka nga nakauwi na siya ngayon sa kanilang bahay. Ano? Anong bahay, Leticia? Ano ibig mong sabihin? Danny, nalaman naman magulang ni Jessie ang lahat. Hindi natanggap ang totohanan. Sabi ko naman sa iyo ako lang tanggapin mo. Danny, pinipilit ko ang sarili ko sa iyo pero talagang ayaw mo sa akin. Leticia, kahit anong pilit mo sa akin pero talagang kaibigan lang turing ko sa iyo. Sana naman maintindihan mo yun. Napayok ko na lamang itong dalaga. Please Leticia, balang araw makahanap ka rin ng tamang lalaki na para sa iyo. Pakiusap naman Leticia. Sabihin mo sa akin kung anong address nila doon para naman pupuntahan ko siya. Nako, Danny, wag na. Ito nga pala ang contact number niya. Tawagan mo na lang. Tinawagan ni Danny ang naturang number. Nag-ring lamang ito ngunit ayaw sagutin hanggang sa tuloy na itong hindi makontak. Jessie, hanggang ngayon ba? Dito pa naman sa lugar natin, nagparamdam ba rin ang lalaking yan sa'yo? Ang mabuti pa, akin na yung cellphone mo para hindi ka na kulitin ng lalaking yan. Dad, ano bang ginawa sa'yo ni Danny sa inyo ha? Bakit gano'n lamang kainit ang dugo mo sa kanya? Jessie, isa lang naman ang gusto ko. Ang gusto namin ng mami mo para sa'yo. Pumili ka na ng lalaking kapat dapat sa'yo. Yung bubuhayin ka. Dahil sa pagkuha ng cellphone ni Jessie, ay tuloy na ngang nawala ng komunikasyon ang dalawa. Lorenzo, bilisan mo sa Jessie. Dahil natin sa ospital. O Elizabeth, ano nangyari sa kanya? Ewan ko. Bigla lang siya ng tumba eh. Ano kaya ang naging dahilan kung bakit natumba itong si Jessie?
Malaman kaya ni Danny ang naging sitwasyon ng kanyang nobya? Kaya naman ng kaibigan, atin pong tunghayan ang susunod na kabanata sa buhay pag-ibig ni Danny at Jessie. Abangan natin ang ating part 2.